Epekto ng monsoon gyre dahil sa pag-create ng monsoon depression ni 92W nagpagulo sa kilos ng dalawang nating binabantayang invest low pressure area. Kabilang na si 92W halos sumasabay sa monsoon gyre ni 92W. Magsasama ba ito? Alamin. Inaasahan na naman ang malawakan at flood-induced na pag-ulan kasama ang Metro Manila lalo na ngayong hapon at gabi, pinag-iingat. Kanluran ng Visayas at Mindanao, asahan pa rin ang malawakan ng mga moderate and heavy rain showers. Kaya asahan muli mga pagkulog at pagkidlat, kasama na ang buong Southern Luzon hanggang kanluran ng Visayas at Mindanao. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, June 7, 2025. Ang oras sa ating voice may maga ay alas 10:29 na ng umaga. Nagulat po kayo kahapon at nabanggit natin sa ating mga forecast na magkakaroon tayo ng matinding afternoon showers at night showers po na nagdulot po ng napakatinding baha sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. At hindi po tayo nagkamali ng ating forecast noong isang araw pa na magiging mag-ingat sa inaasahang floods dahil nga po sa mataas na forecast natin ng rainfall showers at yung potential na tropical cyclone strike probability natin na pumasok po yung forecast natin yan na 20 to 30%. At nangyari nga po, kabilang na ang Bicol region at yung bahagi ng Calabarzon po. Iba't ibang bahagi na yan na lugar na nagdulot po ng malawakang baha at nilubog din. Maging dito sa amin sa Caloocan, sa Monumento, maging sa C3, hanggang sa Ngandaan daw, dyan sa pagitan ay nagdulot daw ng hanggang tuhod na baha at hindi naman tayo nagkamali ng ating kalkulasyon. At nakalimutan nga natin na i-upload o ipakita yung naging sequence ng flash floods sa range sa amin sa Caloocan dahil lumabas po ang inyong lingkod na after ng ating report. At dahil hindi pa naman kompleto yung flash floods, dahil hindi pa naka-integrate yung aking rain rate sa inaasahang magiging calculation ng flash floods forecast. So, tsaka na natin i-update yun. Pero magiging malinaw naman ang naging analysis natin mula pa nung isang araw ang inaasahan nga po sa hapon o sa gabi ang magiging matinding ulan. At ngayong araw makikita nyo po ay mas makulimlim tayo ngayon at mas gloomy. So, inaasahan pa rin ang mga tuloy-tuloy na pag-ulan. At kitang-kita naman sa Doppler radar imagery na lumalapit na naman ang malawakang tubig ulan na ito dahil sa outer rain trough nitong si monsoon depression na si 92W. Bakit naging monsoon depression? At pinost pa natin yan kahapon sa Facebook page. Ipapaliwanag natin may konti, which is naka-apekto din sa naging galaw nitong isa pang invest low pressure area na ating binabantayan na si 93W. Ay naka-indicate nga po si 92W ay under monsoon depression siya. So pag sinabi nating monsoon depression ay nagdudulot po yan ng malawakang parang malaking gabalde. Parang gabalde ang lawak ng kanyang circulation na sinasabayan o nagdulot po ito ng monsoon gyre system na sirkulasyon. Kaya mapapansin niyo sa aking track monitoring system na aking tropical cyclone sector ay nagkagulo-gulo ang galaw nila. Halos parang sumasayaw tuloy itong dalawang to. Mapapansin niyo yung pattern ng galaw ng dalawa, si 93 at si 92W. Dahil sumasabay sila dun sa galaw ng monsoon gyre na yan. Habang yung napakalawak na sirkulasyon na yan ay nagpapasirculate dyan sa area nila ang dalawa. So ipapaliwanag natin yan may konti. Sa ngayon ay base sa ating Doppler radar imagery mula sa data feed ni Pag-asa na mukhang functional capacity ngayon. At makikita po dito sa ating Doppler radar imagery, i-activate natin yung satellite mode. Yan. So makikita po natin ang malawakan na ito na inaasahan ng pag-ulan sa silangan ng Quezon Province at Bicol Region mula Camarines Norte. So inaasahan po lalo na mamayang hapon, abot yan hanggang Legazpi, Sorsogon kasama na ang Catanduanes sa uulanin po dahil po sa epekto naman ng low pressure area na nanatiling nandyan sa paligid. At hindi yun epekto yan ng southwest monsoon po o yung mahina nating amihan pa, habagat, sorry.
Yung habagat kasi ay mas ramdam namin sa Metro Manila dahil dito ay napapaghatak yung water vapor. So nasasalubong lang dahil sa nagkakaroon tayo nga po ng surface trough dito sa silangang baybayin ng Bicol Region o pagitan ng Northern Luzon. Kaya nagdulot ng malawakang ulan dyan sa silangang bahagi. Kasama na ang Aurora Region, pababa na yun ang bandang Infanta Quezon, all the way sa ilang areas ng Calabarzon area, damay ang Metro Manila at Bicol Region. So ingat po sa mga flash floods pa rin na gaya kahapon. At di tayo laging nagkakalimot sa ating paalala palagi na mag-ingat sa potensyal na pagbaha. At dahil very saturated na po ang mga kalupaan natin dyan, lalo na sa mga probinsya na may mga bulong-bundukin lugar. Kapag mamayang hapon ay tumindi na naman ang buhos ng ulan sa inyong lugar, lalo na sa mga mabulong-bundukin lugar, ay medyo konting distansya na po dahil posible na ang biglaang pagguho ng lupa. Mas magandang medyo mag-ingat na po tayo kapag biglang bumuhos na naman ang malakas na ulan sa inyong lugar na may mabulunduking lugar. Dahil mataas po ang potential na bigla pong guguho yan. Dahil biglang paglambot kasi ng lupa ay posibleng magkaroon ng biglaang parang avalanche effect. Pero yung imbis na snow, yung lupa naman na mag-aala avalanche yung biglang pagguho nito. So, pinapaalahanan po lagi kayo ng inyong lingkod, lalo na dyan sa may bandang probinsya, especially dyan sa may bandang katimbogang bahagi ng Luzon, West portion ng Visayas at Mindanao area. Samantala sa ating lighting detection system, base sa aking actual lighting detection, sa aking animation image ay nasa 21 lightning strikes po ito. Pero sa real time ay nasa 22 total lightning strikes naman. So hindi naman nagkakalayo since hindi naman masyado aktibo ang mga localized thunderstorms ngayon. Ang medyo latest ay nandito sa may baybayin ng West Philippine Sea, sa may bandang Mindoro, sa Kanluran, at dito naman sa may bandang malapit sa Itbay at Batanes ang mayroong latest lightning strikes. And so far ay within 60 minutes ago pa po itong nandito sa may bandang Infanta Quezon at bandang dito sa papasok na ito ng Rizal, bandang San Ildefonso o San Miguel. So mga 60 minutes ago o to 80 minutes ago pa po yan. So mukhang tapos na ang lightning strike. So magre-resume uli yan maya-maya. So mag-ingat na lamang po mga po. So far, bandang Luzon pa lamang ang may mga active lightning strikes. In real time po yan na namomonitor natin sa ating lightning detection system. So may 22 lightning strikes po kami in total so far within 2-hour period. Nakataas ang thunderstorm watch sa buong NCR, well as of 10 o'clock AM ngayon. So asahan na po natin yan binanggit na natin yan sa buong Metro Manila na yan hanggang Bicol, hanggang Southern Luzon. Siyempre sa Metro Manila, kasama na ang karatig dito sa Metro Manila, ang Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. So, expected na yan at nag-post na rin ako sa Facebook page ng mga latest natin na rainfall forecast. Sa may bandang Northern Luzon naman, ang buong Cagayan at Ilocos Region naman, asahan na po yan na nakataas ang forecast ng mga localized thunderstorms. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, humid, at mostly cloudy. Pero sa ngayon, medyo cold, humid pa po kami. Pag sinabing cold, humid, ibig sabihin mababa ang outside temperature na hindi umaabot ng 35 degrees Celsius o 33 pataas. Mas mababa yan sa 30 degrees Celsius or eksakto 30 degrees Celsius na may mataas na outside humidity. Mataas yung outside humidity, maabot ng 85%. Bumaba ito ng 1% since last hour. So, halos 85%. At mababa ang outside temperature. Ibig sabihin po niyan, cold humid po ang maituturing ko dyan. Bakit cold humid? Malamig po ang pakiramdam natin. Hindi siya sobrang maalinsangan. Kaya lang, ang side effect naman nito ay hindi pa rin kayo mabilis makakapagpatuyo ng mga sinampay niyan. Yun lang ang problema. So, kaya tumaas man ang outside temperature natin o mababa ay mahirap magpatuyo po ng sinampay niyan. Promise po talaga yan, mahirap magpatuyo kapag sobrang taas ng saturated concentration natin ng ating water molecules o moisture sa paligid. Kapag ganyan, mga 80 to 85%, yun nga lang 75% nga lang na outside humidity, medyo mahirap nang magpatuyo niyan lalo na kung umabot pa sa 85% pataas ang ating outside humidity. Mahirap magpatuyo niyan, napakabagal magpatuyo. Yan. Kaya tumaas man ang outside temperature o hindi. Ang kagandahan lang nito is mababa ang ating outside temperature ngayon dahil medyo makulimlim kami sa Caloocan base sa ating CCTV live snapshots
mula pa kanina ay makulimlim na at gloomy ang aming panahon. So, medyo mababa ang ating outside and inside temperature sa amin. So, medyo comfortable, yan, pero cold, humid po tayo, yan. So, naka-indicate siya as humid kasi nakabase pa rin yan in NOAA, yung NOAA declaration. Pero sa atin dito sa tropics, gaya ng Pilipinas, ang humid natin minsan dalawang klase, hot humid at cold humid, na maituturing ko po yan. So, nasa under cold humid po tayo, na ibig sabihin ay medyo comfortable ang ating pakiramdam, hindi sobrang maalinsangan, kaya lang mataas ang level ng water moisture sa paligid. So, malinaw yan mga folks ha. Sa lowest temperature na itala na weather station kaninang 5:27 AM, nakapagtala kami ng napakababa na 24.8 degrees Celsius. So, medyo masarap ang tulog natin yan. Malamig dito sa amin, sa lugar namin, kaya mas comfortable ang naging tulog ng inyong lingkod. Pero kahapon, medyo maalinsangan pa rin ang aming highest temperature. Umabot sa 34 degrees Celsius kahapon yan ng hapon at 1:27 PM bago nagkaroon na ng pagkulimlim pagpasok ng alas 2, which is eksakto na pumasok sa forecast natin nung isang araw na uulanin nga po pagsapit po ng hapon sa Metro Manila. At nagulat po kayo, di ba? Naging matindi ang pag-ulan. So, yun po. At so again, pagdating sa aming heat index ay umabot pa rin kami sa 49.9 degrees Celsius. So almost 50 degrees Celsius po ang naging heat index sa amin sa Caloocan. So kung titingnan naman natin yung magiging heat index forecast natin ngayong araw at as of 8:59 AM, medyo caution pa lamang. So normally sa amin pa to, 32.8 degrees Celsius po ang huli naming heat index namin dito sa Caloocan. Pero sa forecast, aabot daw ng 40 degrees Celsius po ang aming heat index. At tataas pa yan sa 42 degrees Celsius ngayong 11 o'clock since malapit na mag 11 o'clock. At kung titingnan naman natin sa iba't ibang lugar sa bansa, pero papahapyawin lang natin ha ang magiging forecast since tapos naman na ang ating hot dry season. At sa Ilocos Norte, inaasahang heat index sa inyo dyan, 39 degrees Celsius po. At mukhang aabot pa sa 40 degrees Celsius ngayong 11 o'clock. Hanggang 41 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon according dito sa forecast. Sa Tuguegarao naman, inaasahang heat index sa inyo dyan ay 39 degrees Celsius pero aabot sa napakataas na hanggang 46 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So mukhang mas magiging maaraw at mataas ang heat index sa inyo dyan sa Tuguegarao ngayong umaga hanggang tanghali ha. So take note yan. Sa Santiago naman, Isabela, 40 degrees Celsius ang inyong heat index forecast pero aabot pa sa 43 degrees Celsius ngayong alas 12 hanggang alauna daw ng hapon. So pasok pa rin sa danger, so wag pa rin magbibilad at iwasan po ang ma-dehydrate pa rin. So medyo mas maaraw pa rin ang nakikita natin sa extreme Northern Luzon. Sa Dagupan naman ay nasa heat index forecast sa inyo ay 40 degrees Celsius po at aabot pa rin sa 42 degrees Celsius ngayong 11 hanggang alas 12 po yan ng tanghali. Sa bandang Tarlac, Central Luzon naman, inaasahang heat index sa inyo dyan ay 39 degrees Celsius at aabot pa sa mas mataas na hanggang 46 degrees Celsius din. Halos kapareho sa may Santiago, Isabela, mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. Aabot sa danger level of 46 degrees Celsius. So, mukhang mas mainit pa rin ang extreme Northern Luzon natin hanggang ngayong tanghali. Except na lang siguro mamayang hapon dahil medyo magiging mas makulimlim na tayo at asahan ang mga buhos ng ulan po ha na nakataas ang forecast dyan. Sa may Batangas naman, inasang heat index sa inyo dyan ay danger, 43 degrees Celsius po, pero tataas pa sa 45 degrees Celsius ng 11 o'clock AM po. So ilang minuto na lamang ay aabot na sa 45 degrees Celsius po ang inyong heat index sa Batangas, so wag din masyadong magpa-dehydrate. Siguro bandang hapon pa dahil magiging makulimlim na tayo dyan at magiging maulan po, lalo na sa hapon, bandang hapon at gabi. Sa bahagi naman ng Occidental Mindoro sa San Jose, 36 degrees Celsius po ang inyong kasalukuyang forecast na pinakamataas. Pero aabot pa sa 37 degrees Celsius ngayong 11. Yan na magiging pinakamataas ninyo. So mukhang below 40 degrees Celsius siya. Well, dahil nga po na mas makulimlim dyan at inaasahan ang maulan na panahon. At sa bandang Cebu naman, inaasahang heat index sa inyo po dyan ay 38 degrees Celsius po. Pero aabot pa sa hanggang 40 degrees Celsius ngayong 11 o'clock. Hanggang alas 12 ng tanghali. So, medyo mababa rin sa 40 degrees Celsius. Pagdating sa may bandang Davao City naman sa Mindanao ay nasa around 35 degrees Celsius lamang ang heat index. Ayan, nasa extreme caution po. So, medyo comfortable.
bahagya lamang na mataas ang heat index sa inyo na aabot ng hanggang 39 degrees Celsius po ngayong alas 12 ng tanghali po yan. Hanggang dire-diretso na yan bandang alas 2 o hanggang alas 2 ng hapon. Yan. So medyo comfortable pa rin kahit papano, medyo katanggap-tanggap. Pero asahan po, bababa pa yan dahil po sa magiging maulan kayo sa inyong lugar dyan, lalo na sa hapon o sa gabi. At sa Zamboanga Peninsula naman ay inaasang heat index ay 33 degrees Celsius po, pero tataas pa yan sa hanggang 35 degrees Celsius ngayong 11 hanggang alas 12 ng tanghali. So mapapansin po natin ay mas mabababa ang heat index sa may bandang Visayas at Mindanao. Medyo mataas pa rin sa may bandang Central Luzon hanggang extreme Northern Luzon. Bahagya ng mas mababa dito sa may bandang Metro Manila at Southern Luzon area. Well, dahil na rin sa makakaranas tayo at mula kahapon nakaranas tayo ng matinding pag-ulan po pagsapit po ng hapon. So, take note po yan mga folks ha, lalo na ngayong araw, expected pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan po, lalo na mamayang hapon. So, be ready pa rin sa potential na pagbabaha. Pero kung tatabi naman natin sa PX Streams in past 24 hours, nangunguna ang Kasiguran Aurora na may 34.5 degrees Celsius highest air temperature. So, pangalawa lang kami halos na 34 degrees Celsius lamang ang temperature namin. So, halos 0.5 degrees Celsius ang difference namin sa Kasiguran Aurora. Sa Baguio City naman, na pinakamababang temperatura so far, yung sa mga nagtatanong ba't hindi ko raw sinasama ang Atok Benguet. Well, automatic naman po yun na talaga laging mababa na yun. Dahil tuktok po kasi napakataas ang elevation po nun eh. If I'm not mistaken, na around 3,000 meters high yung taas ng Atok Benguet. Kaya mapa-summer man yan o hindi, talagang napakababa na yan. So, considering na yan as descent o yung considering na sa descent na magiging actual measurement natin sa lowest temperature. Hindi gaya sa Baguio, at least umaabot pa ng more than 20 degrees Celsius pataas yung kanilang temperatura kapag dumadating po ang tag-init. So, mas reliable pa rin ginagamit natin ang Baguio City para nagiging highest temperature nila kapag tag-init at nagiging lowest temperature naman kapag taglamig o tag-amihan season. So, mas nabubulol tayo sa salitang reliable. Reliable po ang nagagamit natin ang Baguio City sa nagiging intermittent measurement natin kapag tag-init at taglamig. Dahil at least dito sa Baguio kasi tumataas o nagiging maalinsangan din sa kanila kapag tag-init. Hindi kagaya sa bandang Atok Benguet, talagang lagi talaga malamig dyan kahit summer or hot dry season sa atin. So hindi na natin siya ikinukonsidera para gamitin sa ating mga scientific measurement. Sa Inulan naman, ang Hinatuan ay nakaranas ng grabing 108.6 mm na total rainfall po. So mapapansin natin ang silangan ng Mindanao. Gaya nating sinasabi, expected pa rin ang tuloy-tuloy na intertropical convergence zone yan, developing dyan, at yung Cephes Trap. At inaasahan natin magiging maulan sa bahagi ng yan ha. So take note yan mga folks. Sa ating outside humidity, well, teka, umuulan na po ngayon, no? Pero light drizzle rain pa lang kami dito. So, medyo may isolated rain showers na nga po at pumasok na nga po yung forecast natin na may mga isolated rain showers nga tayo dito sa Luzon. Kabilang na ang Metro Manila. So, handa na po ang inyong mga payong, lalo na sa mga nasa labas ngayong araw. So, balik tayo sa ating forecast at analysis at report. Outside humidity natin, 87% po. Gaya na ating sinabi kanina, ay cold humid po kami dito sa Metro Manila. So, malinaw na po yan. Napaliwanag na natin yan kanina. At dahil sa inulan, naalala ko pala, after umulan ng matindi sa Hinatuan, sa amin naman sa Caloocan, kauna-unahang pinakamataas na ulan namin kahapon na 68.4 mm ang naging total rainfall namin. Pinakamataas na yan ngayong month of June, na naging total rainfall namin ng isang araw. Umabot ng 68.4 mm ang total rainfall. Kaya nagbunsod nga po ng malawakang baha dito sa Metro Manila. So, within 7 days, 62.7, pero ang total June rain na po namin ay 120.3 mm na po ang total rainfall. So, mabilis ka agad. Nakaka 1 week pa lamang tayo ay more than 120 mm na kaagad ang naging buhos ng ulan. So, dahil po dyan at Sabado na nga po ngayon, ako na rin mismo ang magdedeklara ay tapos na po ang transitioning ng hot dry to wet season. Nagtapos na po ang transitioning dahil umabot na tayo sa mas mataas
na naging buhos ng ulan. Gaya nga po na binabanggit natin, once na lumagpas na ng 50 mm ang isang araw o sa loob ng isang oras na ulan, at which is naranasan namin kahapon sa Caloocan, lumagpas pa ng 50 mm, umabot pa nga kami ng 68.4 mm, dinideklara ko na po na tapos na ang transitioning ng hot dry season to habagat season. So totally habagat na tayo. Pero again last week pa po dineklara yan ni Pag-asa na nagtapos na nga po yung onset ng tag-init hanggang habagat season. Pero tayo sa ating analysis po, ngayong araw lamang ng Sabado nito, June 7, 2025, ay dito pa lamang natin masasabi na nagtapos na nga talaga ang transition. Dahil lumagpas na sa 50 mm ang naging pag-ulan na nai-record natin sa isang araw. So, malinaw na po yan, mga folks. Dahil nga po sa lumakas na po yung ating habagat talaga sa kanluran. Lalo na't pinalakas pa ng hatak itong binabantayan natin na Inbes. Bagamat mahina lamang ang hatak niya, hindi pa masyado malakas ang hatak na sa ating habagat, pero nagkaroon pa rin ng amplification niyan dito sa timog kanluran ng bansa. Kaya tayo nakaranas ng ganitong grabing buhos ng ulan. Sa ating outside barometer, 1,008 hectopascals po at mabagal ang pagbababa nito since last hour po. Yan. So medyo alanganing localized thunderstorms dito sa Metro Manila. Malamang dito sa may bandang malapit sa Metro Manila na naman makakaranas. Lalo na sa bandang Cavite hanggang Batangas. Ayan, medyo mas malapit ang mga localized thunderstorms. Kasi kung babalikan ko ang recorded na localized thunderstorms, babalikan ko lang po yung localized thunderstorms dito sa amin sa Caloocan para makita natin. Makikita natin kahapon, ang pinakamalapit sa amin ay 4 km ang lapit dito sa amin sa Caloocan. Ayan. So, bandang Cavite siguro yan. Yung pinakamalapit na lightning strike mula rito sa amin sa Caloocan po. So, malinaw yan. So, pagdating naman sa high tide and low tide status natin, well, medyo pa low tide na po siya. At kung titingnan naman natin yung kanyang sea level, kung mas mataas ba ang inasahan mamaya, well, pinakamatas 0.9 meter kaninang 7:33 AM po. So, susunod na high tide ay mas mababa, so wala magiging problema. Kaya lang, yung magiging alon natin, kung sisilipin natin sa latest Global Forecast Assessment Monitoring for Significant Wave Height, ay mukha namang hindi ganon katindi ang magiging pag-alon natin. So, yung bugso lamang na hangin sa silangan at kanluran naman sa ang pag-iingatan natin. Makikita mo yung direksyon ng hangin, salubungan, kung titingnan nyo po, ipopost natin, makita nyo salubungan, yung hangin dito sa silangang Dagat Pasipiko at yung southwest monsoon naman na babalandra rito. Kita mo yung direksyon ng araw, di ba? Salubungan. Kaya ang resulta, yung pagitan talaga niyan, asahan ang mga localized thunderstorms. At kitang-kita naman po natin yan sa dito, sa direksyon ng significant wave height. So, bagamat wala namang mataas na alon, tayo nakikitaan, yung bugso lamang ng hangin na mag-create ng gale force winds, ang dapat natin pag-ingatan. Kung may mga kababayan po tayong pumapalaot ngayon dyan, sa baybayin, sa silangan at kanluran ng bansa So take note yan mga folks. At mukhang tumaas yung ating air quality Magmas po tayo dahil unhealthy for sensitive groups tayo ngayon. Ayan, nasa 49.05 micrograms per cubic meter. So double check natin kung ano yung status ng ating air quality mula kahapon. Makikita natin in latest is nasa 112 index. So in 24-hour period ay pinakamataas ang 120 index natin, yung ating particulate matter 2.5. So, ito yung kahapon, pero nakaranas ng mas mataas tayo na recorded of 3 to 400. Pinaka-highest ay 467 index. So, very unhealthy, pero fluctuate lang siya. Ngayon, tumataas na naman po. So, ingat po mga folks sa ating lalo na sa mga sensitibong mga baga po. So, at least dito, makikita nyo na yung pinaka-detalye natin. At mapapansin natin, kasabay ng magiging maulan, tumataas na rin yung ating thermal inversion dahil hindi kaagad kumbaga sa tubig, hindi kaagad nakaka-evaporate yung ating air pollution dito sa surface. Kasi nga po, madalas nagiging mas maulap na tayo at napaka-concentrated ng kaulapan kaya hindi kaagad na nawawala yung ating air pollution na naiipon pa dito sa ating sa surface. Kaya expected ang ating unhealthy sensitive groups na air quality, magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM at nasang lulubog po ito mamayang 6:24 PM at ang ating 85% illuminated na po na waxing gibbous
ay magmo-moonrise pa lamang ito mamayang alas 3 o 3 o'clock o 3:03 p.m. At bukas na ito na madaling araw ng 2:47 a.m. naman lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado, well, nakakaranas tayo ng light drizzle rains. Hanggang bukas ng ng Linggo ay magiging maulap at maulan po, lalo na sa hapon, kasama ang localized thunderstorms po. So expected niya na 100% chance of rain. At bukas ng Linggo ay 94% chance of rain tayo. Pero gagaya ngayong araw, ay ganun din magkakaroon tayo ng mga ulan at mga localized thunderstorms possible, especially sa hapon pa rin at sa gabi. Mostly afternoon shower shot. So sa iba't ibang bahagi naman ng bansa, lalo sa katimugan, ay may mga inaasahan pa rin throughout na mga isolated rain showers sa umaga hanggang sa tanghali. So ingat pa rin po mga folks dahil tuloy-tuloy po ang ating pag-ulan. Sa atin namang highest and lowest temperature expected in 2 days ay 32 to 33 degrees Celsius and lowest temperature expected maglalaro sa 27 to 26 degrees Celsius. At sa ating local weather advisory ngayon mula sa Data Feed ni Pag-asa, pero late na ito dahil alas 4 na madaling araw pa nila ito ni-report. Pero that time ay namataan nila ang sentro ng low pressure area na to, si 92W po yung tinutukoy nila dito, nasa laing 240 km east of Birac, Catanduanes po ito. Kasabay ng may southwest monsoon pa rin tayo nakaka-apekto sa west portions ng bansa. Yung ating habagat po yan. So, yun po. Tingnan natin yung pinaka-latest niya mamaya-mayang konti lamang mga folks. Diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa pinaka-water vapor natin. Ito po yung makikita natin, itong si 92W, ayan o. At yung nakikreate niya na halos monsoon gyre system dito. Kasabay nitong si 93W na kumikilos pahilaga, pa-northward ang kilos niya. Pero halos sumasabay siya sa direksyon tuloy. Sumasabay siya sa gyre nitong si 92W na makikita nyo, nahahatak ito dito, papunta rito. Kita nyo yung sirkulasyon? Sobrang broad, sobrang lawak, o sobrang wide. Kaya nangyayari po, kung titingnan nyo sa aking graph mamaya, makikita nyo yung galaw ni 92W, gumaganon siya. Then, bumababa, and then bigla itong gaganon. Yan, biglang ganyan na nagiging galaw tuloy niya kasi sasabay siya doon sa malawak na sirkulasyon niya. Yung kanyang central eye wall kasi niya, hindi siya pulidong-pulido. Ang nangyayari po, gumigilid ang galaw niya. Dahil napakalawak yung kanyang center eye, ang nangyayari tuloy, gagalaw siya pa ganyan and then bigla itong gaganon. Yan. Makikita niyo yan mamaya sa aking tropical cyclone sector maya-mayang konti. Sa ngayon, ay nandito siya sa may bandang silangan ng bandang Bicol region po. Pero dahil sa malawak yung kanyang central eye wall, abot hanggang Eastern Visayas pa rin. Yung kanyang central eye wall at yung water vapor na above 50 mm po. Ayan, kitang-kita po. Kaya asahan po ang maulan sa bahagi ng katimugang bahagi ng Luzon at Bicol region, kasama na ang west portion sa Visayas all the way hanggang dito sa may bandang Eastern Visayas po yan. Ayan, kitang-kita po yung water vapor natin at yung galaw ng hangin. Dala ng southwest monsoon at ito namang monsoon gyre nito. Kaya nga po si 92W ay naging monsoon depression siya. Kasi sa sobrang broad o lawak ng kanyang sirkulasyon, hindi po siya masyadong defined. Yun, hindi siya compact yung kanyang sirkulasyon. So yun po ang pinakamadaling paliwanag po dyan. So kita din natin sa pinaka-CIMS, Doppler imagery ay malawakan na rin ang pag-ulan at inaasahan dito na rin sa Metro Manila ay nakakaranas na kami ng light drizzle rain showers dito, yung mga may hinang patak-patak na ulan. Yan, mayroong maabot dito sa Metro Manila. So yung galaw na yan na mga kaulapan ay magdadala yan ng maulap na yung papaurin na may kasamang mga ulan at asahan ng pagulog at pagkidlat sa nalalabi ng Southern Luzon, Visayas at bahagi ng Mindanao area. Kung in detail naman, kung pagbabasin natin base sa ating heavy rain potential, sisimulan natin sa bahagi ng Luzon, ay ang bahagi ng extreme northern Luzon medyo mas katamtaman pa kayo dyan. So kaya nabanggit natin, mas mataas ang magiging heat index muna sa inyo dyan. Partly ito mo sa ikaw diyang iiral dyan sa extreme northern Luzon, kasama ng Ilocos region at bandang Cagayan Valley sa Hilaga hanggang Tuguegarao at Isabela. May mga ilang part dito mo sa ikaw di kayo maiiral sa may bandang Isabela area. Pero the rest ng bandang Central Luzon, medyo nagiging mas overcast and gloomy na tayo dyan, magiging mas maulap. At pagbaba dito sa may bandang Bugapan, Nueva Ecija, kasama na ang Baler Aurora, Angeles, Pampanga at sa kanluran ng Zambales, lalo na sa Olongapo at Bataan, magiging mas overcast and gloomy at asahan na ang mga kalat-kalat na pag-ulan.
Yung heavy rain potential umaabot na rin sa Metro Manila. Ayan, kitang-kita naman, tumatawid dito sa Metro Manila mula sa bandang Rizal at tinatawid nito kasama na ang Calabarzon area ng Santa Rosa, Laguna, Calamba hanggang Tagaytay at the rest ng Batangas. Magiging maulan din ang parte na ng Laguna hanggang Lucena po yan. So kasama na ang buong Quezon Province po yan ha. Hanggang dyan sa may bandang Bicol Region sa Camarines Norte. Ingat po sa mga potensyal na pagbaha at wag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa dahil mas saturated na po kapag tuloy-tuloy pa rin ang magiging pag-ulan natin maghapon. Mula naman sa bahagi ng Mimaropa, expected po ang mas maulap na yung paparin sa bahagi ng Mindoro, lalo na sa may bandang ibabaw ng Coron at Cuyo, Palawan, lalo na sa may bandang Basumaga, Culyon, Coron, pababa ng Dinapacan. Moderate to heavy rain showers din ang nakataas sa inyo dyan. Kabilang na ang mas maulap na yung paparin mula Puerto Princesa hanggang Batarasa at Balabac at sa may bandang West Philippine Sea, sakop at kasama ang mga isla sa Kalayaan Group of Islands. Moderate to clusterized heavy rain showers po ang aasahan natin dyan. And the rest ng South Luzon, nabanggit na natin kanina pa na uulanin ang bahagi na yun kasama na ang Marinduque, Romblon hanggang Masbate na po yan and the rest ng Bicol Region. Mula dyan sa Camarines Sur, pababa ng Legazpi, Sorsogon, kasama ang Catanduanes Island. Ingat po sa mga biglaang flash floods po, lalo na mamayang hapon po. So be ready. Tuloy-tuloy pa rin ang surface trap o yung gyre circulation dyan ni 92W. So take note dyan ha. Kasama na ang buong Eastern Visayas. Yan, mula sa northern part ng Samar, yan, sa Lawang, Leyte. So maging ang southern Leyte, nakakaranas kayo ng mga moderate heavy rain showers na ngayon dyan. Hanggang sa central ng Visayas, sa Cebu, Bohol, at Negros Region naman, lalo na sa kanluran ng bandang Sipalay, at sa katimugang parte ng Negros Oriental sa Dumaguete hanggang Siquijor, at sa bandang Panay Island naman, nakakaranas ng malawakang ulan din ang bandang Capiz, Aklan, at dito sa may bandang silangan ng Carles, Estancia, pababa ng Banate, kasama na ang Iloilo. So ingat po sa mga potensyal na mga heavy rain showers na yan na tumatawid. At mula naman sa bahagi ng Mindanao, ang kanluran pa rin ng Zamboanga Peninsula. Patuloy kayo makakaranas ng southwest monsoon na mga malawakang pag-ulan, lalo na sa city of Zamboanga, Basilan at Hulusulu, moderate to heavy rain showers at potentially violent. Kaya ingat po sa mga pagbaha dyan ha. At wag naman sana magkaroon ng mga pagguho ng lupa dahil mas mabulun-bundukin po ngayon ang parte na yan ng kanluran ng Mindanao. Kabilang na ang Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, the rest ng hanggang dito sa Oroqueta ng Misamis Occidental hanggang Lanao del Norte na po yan. Overcast and very gloomy po tayo the rest ng buong Northern Mindanao at Central Mindanao. Maulap din ang bahagi ng Davao Region po so hindi maiwawala ang mga pag-ulan. Lalo na mamayang hapon po nabanggit na natin yan sa rainfall forecast ang magiging pag-ulan po. So uulitin natin kung bubuksan natin yung ating rainfall forecast. So, sinave ko na po yung screenshot at makikita po natin since 8 o'clock ay makikitang maulan po ang bahagi na ito ng Southern Luzon po. Ayan, zoom na natin. Kabilang na ang Bicol Region. So, Southern Luzon, lalo na ang Bicol Region at bahagi ng kanluran ng Visayas at sa may bandang Mindanao pa rin sa may bandang Zamboanga Peninsula, nakakaranas pa rin kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan po ha. At mamayang alas 2 ng hapon po onwards, magiging mas maulan na po ang buong Southern Luzon po yan, kasama na ang buong Palawan, West portions ng Visayas, sa Panay Island at Negros Region, at sa may bandang Zamboanga Peninsula. Heavy rain to violent rain showers po ang expected po na naka-forecast sa inyo dyan. Kaya ingat po sa biglaang malawakang pagbaha at ang potentially na pagguho ng lupa anytime dahil mas nagiging malambot na ang lupa natin yan kapag kaganyan na tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Kabilang na ang ilang bahagi ng Northern Mindanao, bahagi ng Sorsogon at ilang bahagi ng Davao del Sur. Yan, no? So ilang parte ng Davao Region pa rin ang medyo uulanin. So ready po sa mga payong at ingat po sa mga potential na pagbaha. Kasama na rin ang parte ng Metro Manila sa uulanin. Yan, moderate to some heavy rain showers po. Hopefully hindi tayo mahawi pero makikita dito damay ang bahagi ng Zambales o Olongapo at Quezon Province o bahagi ng Calabarzon sa uulanin po. May mga isolated rain showers pa rin na iira sa kanluran bahagi ng Luzon. Pero typically, mga ilang light to moderate showers lamang ang inaasahan dyan. Sa silangan naman, mula dyan sa may bandang Kasiguran, Aurora, Baler, pababa na yan ang buong Quezon Province. So, malinaw yan ha. Ngayong hapon po yan. So, be ready. At pagsapit naman ng gabi, alas 8 o onwards, magiging mas maaga yan ha. Maaring hindi masunod po yung 8 o'clock na yan. Baka siguro mga bandang alas 6, 5:30,
or bandang alas 7, yan, mapapasok po yung forecast na ito na kasama ang Metro Manila, Calabarzon at buong Saudo Luzon po. Ayan o, grabe. Ang nakikita natin yung kulay purple na kulay na yan ay malawakang moderate to heavy rain showers po at wag naman sana umabot sa violent kagaya po kagabi, kahapon na nagdulot po ng napakalakas ng buhos ng ulan na umabot na more than 80 mm a minute yung buhos ng ulan namin sa Caloocan. So paghandaan po ito just in case. Kasama na ang buong Mimaropa, Saudo Luzon, so hindi ligtas ang Bicol Region, lalo na dyan sa may bandang pagitan ng Camarines Norte at Atimonan, Quezon. Buong Calabarzon area, so kasama na ang buong Laguna yan, Cavite, hanggang Metro Manila. Ayun o, abot po. Sa Visayas naman, ang mostly kanluran ang nakakaranas ng mostly heavy rain showers to violent dito sa may bandang Negros Region at Panay Island. Pero hindi pa rin lusot ang bandang Central Visayas sa magiging maulan, mga ilang moderate rain showers po hanggang Eastern Visayas po dahil naman sa surface trap ng binabantay nating low pressure area. Kasama na ang kanluran ng Mindanao sa makakaranas ng may heavy rain showers po hanggang dito sa may bandang Cagayan de Oro. So, mas ready po kayo sa mga inaasahang flash floods po ngayong hapon at sa gabi. So, kamusta naman natin ang ating binabantayan gamit ang ating computer-generated tropical cyclone sector. So, mapa western at eastern o Atlantic ay meron ng binabantayang bagyo o low pressure area. Hindi pa naman siya totally bagyo, low pressure area pareho. Ito ay sa may bandang Eastern Pacific. So meron na rin silang invest na binabantayan dyan, pero mas mataas po yung intensity ng hangin. At dito naman sa West Pacific Basin naman natin ay meron din tayong dalawang low pressure area na binabantayan, pero mas mahina naman yung kanyang intensity ng hangin. And as of 11:15 AM pareho at binabantayan natin dalawa na, 92 at 93 W. Kahapon pa po ito. At since under monitoring yung aking system dahil meron nga tayong bagong dinagdagan sa kanya, yung tinatawag na tail track. Medyo nagkakaroon pa tayo ng problema dyan dahil yung time of deletion, nadidelete kasi yan dahil napapagkamalan na wala nang binabantayang bagyo. Napapagkamalan ng webpage script ko na humihigit na sa 6 hour na wala pong nababantayang low pressure area. So napapagkamalan niya. Ang nangyayari, dinidelete na lang niya. So yun po ang inobserbahan natin. Kaya napapansin niyo nawawala, nire-restore ko rin dahil may backup naman ako niyan. So binabackupan na natin para sakaling magkaroon ng miscalculation at nadidelete, nare-restore kaagad natin. So hopefully ay okay na ito dahil kagabi medyo inayos pa natin yung ibang program script nito. Importante kasi nito para nalalaman natin yung galaw talaga ng bagyo, yung direction niya. At makikita po natin, and as of 11:15 AM, yung kanyang central air pressure ni 92W ay 1,007 hectopascals. Thunderstormy ito at wala pa ring pagbabago sa kanyang lakas ng hangin. At si 93W naman as of 11:15 AM, nasa 1,010 hectopascals naman. So napaka-insignificant pa nung development nitong si 93W. So kung titingnan natin yung position ng dalawa, ay parang sumasabay itong si 93W sa monsoon gyre ni 92W. Ayun, dapat pa northward siya. And biglang pagdating dito sa may boundary, bigla itong kumakabig pakanluran. So nakapagtataka, medyo kumakanluran siya ng galaw. Kasi nga po, yung monsoon gyre, napakalawak mula rito kay 92W. Kaya papansinin nyo, yung galaw ni 92W, medyo kikilos siya pakanluran. And bigla itong gumikilos pa southeast. So parang umiikot siya, nagra-round ang kanyang galaw. And then ngayon ay medyo bumalik na naman siya sa dati niyang location. Ayun, medyo magulo pa. So 10:15 AM, nandito na yan sa may bandang silangan ng bandang Legazpi. So mula sa pinakasentro niya ni 92W, nasa layo itong mula Bilac, Catanduanes 198 km east-southeast ng Birac, Catanduanes. Yung sentro niya ngayon as of 10:15 AM po yan. Yan. So malinaw po yan mga folks Yan. Sa as of 11:15 AM. As of 11:15 AM nandito yun na yan. Malapit sa may ng Birac, Catanduanes yung layo niya. Samantalang si 93W naman, yung layo niya, pagbabasehan natin mula sa may bandang Birac, Catanduanes pa rin yung location o yung pinaka-reference point natin ay nasa layo itong 1,306 km
silangan o east-northeast ng Virac, Catanduanes po. So, sa labas pa rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So, kumikilos ito ngayon so far pa northwestward sa bilis na 18 km an hour. Si 92W naman kumikilos pa west-southwestward sa bilis na 6 km an hour naman. Well, bakit ganyan nagiging galaw niya? Well, kung papansin niyo yung galaw ng kaulapan niya, napakalawak. Kaya ang nangyayari, hindi sentro yung kanyang circulation niya. So, sumasabay lamang siya sa galaw ng gyre na ito. Yan. Kaya nangyayari, medyo kumikilos ito pa west-southwest, biglang mag-eastward, ganyan, east-southeastward. Ngayon, west-southwest naman siya. So, pag ganun, patimog kanluran ang galaw niya. So, medyo, mapapansin natin dito, medyo magulo ang nagiging galaw niya. Kasi nga po, yung kanyang circulation, yung pinaka-monsoon depression niya, ay napakalawak ng basin niya. Kaya tinawag siyang monsoon depression dahil kasabay ng pag-circulate, yung paligid niya, nagkakaroon ng tropical depression, yung pinaka-outer band niya. Mula sa pinaka-center eye wall niya. So, ganun po ang nangyayari. Hindi po pulido. Hindi po nagiging pulido yung kanyang sirkulasyon. Nagloloko po yung ating mouse. Ayan, hindi nagiging maayos po kanyang sirkulasyon. Pero, mapapansin naman ninyo yung galaw ng kaulapan niya. Halos, very disorganized pa rin po at very undecent o hindi masyado matino yung kilos ngayon ni 92W dahil nga po sa behavior ng paligid niya na napakalawak ang kanyang pinaka-monsoon gyre system niya. Mapapansin niyo po yung galaw ng kaulapan at mula sa sirkulasyon niya. Nadadamay tuloy ngayon itong si 93W po na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Until now, napakaliit pa rin ang tsansa nito na magiging active na low pressure area ha. Dahil wala pa rin paglalakas o pag-increase sa kanyang wind speed po. Yan. So, until now, sa ating forecast and symbols na natiling low o mababa pa rin ang tsansa niya, 20 to 30%. Wala pa rin significant development. Ito sa mas malinaw na floater natin. Ay, makikita nyo na napakalawak ng kanyang sirkulasyon na nagbubunsod ng pagsama niya sa galaw ng monsoon gyre niya. At mapapansin natin itong si 93W halos nahahatak tuloy siya o sumasabay siya tuloy sa monsoon gyre nitong si 92W mga folks. So nanatiling wala tayong spaghettios dahil hindi pa aktibo yung binabantay nating low pressure area. Lalabas lamang yan once na naging active tropical disturbance na yung anuman sa ating low pressure na binabantayan dito. So yun po ha. So, inaasahan natin na maaari pa rin biglang mawala yung ating tail tracks. Baka biglang ma-delete yan mga bandang gabi po. Kasi may calculation yan within 6 hours. Since mula kaninang madaling araw, hindi naman siya na-delete. So, mukhang successful. Sana tuloy-tuloy na yan mga folks. Pero oobserbahan pa rin natin dahil mahirap po talaga mag-programming. So, yun po yung ating latest ngayon at wala pa rin significant na paglakas itong dalawang binabantayan natin, lalo na si 92W. Kung sisilipin naman natin ang kanyang magiging empirical forecast gamit ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring. Mula dito sa ating West Pacific Basin na ginagamit, makikita po sa vorticity ay nanatiling moderate pa rin ang kanyang vorticity at least mataas pa rin. Ayan, nandito pa rin yan sa may bandang silangan ng bansa. Yun. Tama naman yung location. So, nasa moderate pa rin yung kanyang circulation, kaya hindi pa natin masabi na ito ay magiging aktibong low pressure pa, mababa. Yung kanyang favorable, na natiling high, favorable pa rin yung kanyang shear, yung circulation, kaya aktibo pa rin siyang binabantayan. Sa pinaka-cyclonic probability, mataas pa rin. Ayan. Ito yung pinaka-sentro niya so far, kung saan ang location ni 92W. At mukhang ito naman ay location ni 93W. Medyo hindi pa significant, hindi pa masyado halata. Si 92W lamang. So mataas pa rin yung kanyang cyclonic probability at yung kanyang horizontal probability ay mataas din. So patuloy pa rin yung consideration na ito ay magiging aktibong low pressure anytime. Mula naman sa ating global spectral model, makikita natin dito ay dahil sa epekto po ng monsoon gyring system niya, ay makikita natin dito hindi nagkaroon ng intensify hanggang June 11 to June 12. At base dito kay Japan Meteorological Agency sa data feed, medyo tatawirin nito ang parte ng extreme Nodo Luzon base rito. Pero tatawid siya bilang surface trough na lamang base dito ha.
So mukhang pagtawid niya dito, surface trap na lamang siya. Nasasabayan naman ng hatak sa ating habagat na magdudulot ng malawakang ulan sa may bandang Visayas at Southern Luzon area. Yan. So until June 12 po yan, araw ng ating kalayaan. Bandang araw ng ating kalayaan. June 12 po kasi yung ating Independence Day, di ba? So mula sa mean sea level pressure ay makikitaan natin ay hindi na masyado tumaas yung kanyang significant low pressure. Pinakamababa lamang naglalaro 1,005 to 1,004 hectopascal sabang sa ito ay makatawid dito sa may bandang pakanluran ng Nodo Luzon. You know? So medyo tatawid siya pero as a pestap na lamang embedded ng southwest monsoon po. Yan. So hindi na masyado nahahalata pag tumatawid na dito sa may bandang hilagang bahagi ng Nodo Luzon. Yan. Pero kung babasa natin yung strike probability niya, nabanggit na natin kahapon pa, 50% mas apektado ang Bicol region at eastern part ng Luzon. At 30% naman kasama na ang buong Southern Luzon at Metro Manila at Central Luzon. Yan, no? So patuloy tayong makakaranas ng malawakang ulan yan dahil pasok tayo sa 30% na maapektuhan ng tropical cyclone strike probability ni 92W. Yan, nakitang-kita naman mga folks. So, hindi po tayo nagkakamali ng ating analysis. Sa mga computer models naman, kung mabasehan natin, ay dito pinakikitaan ni GFS kasabay ni 92W. Ayan. So, makikitaan natin dito is sasabay kasi sa pinaka-monsoon gyre itong si 93W habang kumikilos pahilaga. And then, pag ikot nitong si 92W, nandito na sa may bandang kanluran ng Nodo Luzon. Yan. So, makikita po natin yung kilos niya. Lalabas na sa may bandang kanluran ng Nodo Luzon, then kikilos pa Hilaga, pa Taiwan. Kay Nabjem naman ay makikita natin medyo mas malayo ang magiging trajectory ni 92W. Ayan. Pero magbubunso po ng malawakang ulan dahil sa hatak sa ating habagat sa bandang Southern Luzon at Visayas area. Siyempre, madadamay na rin unti-unti ang central ng Metro Manila habang ito ay kumikilos pa Hilaga, itong C92W in the next 72 to 120 hour period po yan. So, until June 14. Kay SMWF naman, makikita natin napaka-shallow at napaka-insignificant pa rin ang forecast niya. Dito, pinapakitaan, C92W ay nanatiling surface trap lamang o hindi isang invest o active na low pressure area. Pero magdadala yan ng malawakang ulan sa Southern Luzon pa rin kasama ang Metro Manila at Mimaropa area. Malawakang ulan ang mararamdaman natin. So, kung hindi man maging bagyo yan, base sa ating tropical cyclone strike probability, gaya na ating sinasabi pa ulit-ulit, 50% dito maapektuhan na sasakupin ang area na yan ng bandang Bicol region at eastern part ng Visayas. 30% naman sa area ng buong Central Luzon kasama na ang Metro Manila at Southern Luzon. So, yung ulan ang mas magiging tututukan natin. Kung hindi man yan magiging isang aktibong bagyo o low pressure area. So, yun naman po ang ating magiging analysis dito sa magiging lagay ni 92W hanggat hindi natin siya nakikitaan na magiging isang ganap na bagyo sa ngayon. Mas agresibo lang talaga yung forecast ni Nabjem base dito. So, yun lamang ang paghandaan natin yung malawakang ulan na magiging dala nito kahit na hindi ito maging isang ganap na bagyo mga folks. So diretso agad tayo sa ulat din dol. Well, makikita natin dito kaninang madaling araw medyo may nadedetect tayo na medyo malakas-lakas na pagyanig kabilang na nitong alas 3 ng madaling araw. Ayan, mga bandang alas 3, mga 3:38 AM nagkaroon tayo ng medyo malakas na pagyanig na detect dito. At kaninang alauna, mga 1:28 o 1:35 AM, mga 1:35 AM po to o 1:34 AM. So tingnan natin sa data PDP box kung ano oras yan to be exact. Well, dito mayroong isang magnitude 4.0 ang natitect sa Don Marcelino, Davao Occidental. Nagkaroon ito 3:21 AM po. So kung titingnan natin dito 3:21, so malamang ay ito na yon sa bandang Mindanao itong medyo malakas-lakas na ito na na-detect. Kaso yan sa Mindanao, magnitude 4.0 na may lalim na 35 km depth. At naganap ito 3:21 AM po yan. So at least maaaring intensity 1 ang na-detect
dyan sa bahagi nga po ng dulo ng Governor Generoso. So, hopefully, walang masyadong nagkaroon ng crackings at wala namang sumunod sa kanya na malapit ang pagyanig. Base dito, medyo mahihinang mga minimal na pagyanig na naman ang nadetect after ng magnitude 4.0 sa bandang Don Marcelino, Davao Occidental. So, pero marami na rin ang mga minor earthquakes bukod dito. So, tingnan agad natin yung historical earthquake kung nakakailan na tayo ngayong araw. So, for the month of June, tingnan natin. Total of 307 earthquakes na po tayo. 300 dito is magnitude 2.0 pataas. 7 na po ang ating magnitude 4.0. So, mukhang marami-rami kaagad ang ating magnitude 4.0 ha. So, until now, wala pa rin tayong namamataan na kahit isang magnitude 5.0. At mapapansin natin muli yung ating tinututukan dito sa bahagi pa rin ng Cordillera Administrative Region. More than 100 na po ang mga pagyayinig dyan. So, lagi kong pinapaalalahanan ang kababayan natin dyan sa may bandang Cordillera Administrative Region, lalo na sa may bandang Paraceli, pagitan ng Ilagan, Isabela at Mountain Province at Ifugao, ay bantayin pa rin nating maigi ang pagyayinig na to dahil ay may mga potential na mga aftershocks at sunod-sunod na mga cluster ng pagyayinig dyan. Bagamat wala pa namang mas malalakas na pagyanig na naitala dyan, pero maging mapagbatsyag po tayo at bantayin natin ang mga paligid sa area na yan dahil tuloy-tuloy pa rin ang medyo gumagalaw na tectonic plates na yung East Cordillera Fault. Madalas medyo gumagalaw-galaw pa rin yung plate na yan. So medyo bantayin natin maigi dyan dahil habang gumagalaw yan, hindi natin maiiwasan ang potensyal na magkaroon ng mas malalakas na pagyanig. After nyan ay so far ay bandang southeastern pa rin na Mindanao na makakaranas kayo ng mga clusterized na mga mahihina at katamtamang pagyanig na may mga ilang magnitude 4.0 na tayong naitatala dyan sa bahagi nga po ng Mindanao area at southeastern ng part ng Visayas. So, yun lang po, pag-ingatan natin at so far ay dito sa may bandang Kanluran, banda malapit sa Metro Manila na pagyanig so far medyo kakaunti. Pero again, the more na mas kaunti, the more na mas lalong mag-iingat po tayo palagi dahil potentially baka may mas malakas na energy na biglang mag-release dyan anytime. So, malinaw yan mga folks. At nandito naman po ang ating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Sabado, June 7, 2025.
Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, June 7, 2025. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin naisaba ngayong magtatanghali na sa ating report. At inaasahan natin magiging maulan ang ating hapon, lalo na't sa bandang hapon at gabi. Paghandaan po ang posibilidad ng mga flash floods na naman dito sa Metro Manila. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan, lalo na sa air quality natin na hindi talaga maganda, at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali na po sa ating lahat.